kahit po tayo meron triple antenna, mahalaga pa rin po na meron tayong Japanese one o di kaya po ay isang orometer. Sa pagkapit pa rin po mga katiits, mga babayan, muli ko pa rin po ibinabahagi sa mga baguhan. I-feel po natin, damahin natin yung paghawak. Nandyan po yung magnetic field. Pagaganahin po natin yan. Nandyan po yung pulso, nandyan po yung ground. Pagpalang araw po at magandang buhay sa atin pong mga kababayan, sa atin pong mga katiits. Ito po yung long range locator triple antenna na pinusuan po ng ating isang katiits mula po sa Misamis Occidental. Ito po yung long range locator na bala-bala. Ano pa rin po yung ating babala, yung pa rin po yung ilulukit, hanapin po ng ating triple antenna. So mga kababayan, mga katiits, ang ating pong triple antenna ay mayroong positive, negative at ground balance. So magagamit din po natin yan kapag nasa ilalim na po tayo. So magbibigay po yan ng direksyon kung saan po tayo magdidrip, at ganoon din po sa paggamit natin ng Japanese one o orometer. So mga kababayan, mga katiits, kahit po tayo mayroong triple antenna, mahalaga pa rin po na mayroon tayong Japanese one o di kaya po ay isang orometer. Yan po yung panghuli kung saan po lumalabas yung aura ng gold. So mga babayan, mga katiits, ito pong long range locator triple antenna, tulad pa rin po ng aking mga binahagi na mga nakarang video, ito po ay limitado lamang yung kakayanan ng mga gawa po ng triple antenna kung ikukumpara po natin sa dalawang pirasong single antenna. So ito pong long range locator triple antenna, kapag ginamit po natin yan, so siya po yung magtuturo ng direksyon kung saan lumalabas po yung aura ng gold. Ang kaya ilukit po ng ating pong triple antenna, kapag ginamit po natin yan, pinakamababa po niya yung 800 meters to 1,000. So nakadepende na po yan kung gaano po kalayo yung nasasaga po ng ating triple antenna. So yan po yung kakayanan na magagawa ng triple antenna, na kapag tinapatan mo na, iikot at may pang-estimate mo po siya ng lalim gamit po ang magnetic wire. Pero hindi mo po siya may paghanap ng sucker deposit o saradong tunnel. Kung gusto mo po yung hanapin, gamitan mo po o tawangan ng isang Japanese one sa paghanap po natin yan. So mga kababayan, mga katiits, ito pa rin ang ating triple antenna po ay bala-bala. Meron po akong pambala dito. Ito po yung 24 carats ring na siya kung gagamitin bala sa atin pong triple antenna. At meron din naman po ako ilulocate. Ito po yung 18 carats Saudi gold, gamit po ang triple antenna, at siya po ay bala-bala. So mga kababayan, mga katiits, ito po yung pinusuan ng ating isang katiits mula po sa Misamis Occidental. At muli niyo po ako samahan sa pagbabahagi pa rin po at demo ng ating pong triple antenna. So mga kababayan, mga katiits, ito pong triple antenna, yan po ay gawa sa PVC pipe na makapal. Halos doble po yung PVC niya sa loob, at nandiyan na rin po yung mga sangkap na aking nilalagay sa atin pong loob ng triple antenna. So matibay po yan at wala pong expired yung laman po ng ating triple antenna, yung ating mga load na nilalagay. So ito pa rin mga katiits, mga kababayan. Ito po yung aking ilulukit, at ito naman po yung triple antenna na siya kung gagamitin sa pagdemo sa atin pong pinusuan ng atin pong isang katiits. So mahalaga pa rin po yan, na importante pa rin po yan yung pagpahid natin ang dulo natin sa lupa. Yan po ay mapagpabilis para mahanap po natin yung kung nasa lagad lumalabas yung aura ng gold, lalo na kung yan ay malayo ng ating nadidetect at nilapitan na natin. So mga kababayan, huwag nyo kakalimutan yan, yung pagpahid ng dulo ng antenna. Sa pagkapit pa rin po mga katiits, mga kababayan, muli ko pa rin po ibinabahagi sa mga baguhan sa paggamit po ng ating long range locator. Una po yan, dapat yung ating pong kaisipan ay presko, nasa good tayo, at hindi po tayo nakipagtalo sa ating pong mga kasama bago tayo maglulukit o pupunta po sa area. Dapat nasa kondisyon po yan. At kapag ginamit po natin ang ating triple antenna, so dapat
Nandiyan na po, focus na po yung ating kaisipan. At ipil po natin, damahin natin yung paghawak, yung pagkapit po natin sa ating handle. So, sa pamamagitan po niyan, nandiyan po yung magnetic field. Pagaganahin po natin yan. Nandiyan po yung pulso, nandiyan po yung ground na dapat yan po ay magawa. O kailangan po yan. So, kapag ginamit mo na po yan, isipin mo lang na kung saan po natin mahahanap yung Aurora Gold. So, hindi po yan nakatatak sa isip ko na kung saan po yung kita natin na nandoon. So, sa pamamagitan po ng locator, kung ano po yung ating ibinala, yun po yung mararamdaman natin na kapag itinaas po natin ang triple antenna, ramdam po natin na pupunta siya doon. Magkakaroon po yung pagpitik. Mararamdaman po natin yan, madadama natin na sadya po talagang magtuturo dito pong ating locator. O kahit man po kayong locator, basta yan po ay nasa tama yung load ng mga sangkap na ilalagay, ganun po yan. At ganun din po sa ating mga katiis na veterano na, magagaling na sa paghawak ng mga locator. Alam po ninyo yung aking binabahagi, at yan po ay makakatulong sa atin pong mga kababayan, lalo na pagbaguhan pa lang po yan. So, kung meron man po akong mga binabahagi sa inyo, mga katiis, kung ano man yung tama, yun yung pulutin nyo. Kung ano man yung mali, ay tiwaksin nyo lang, mga katiis. So, ito pa rin, mga kababayan, mga katiis. Ganyan ko pa rin po ibinabahagi na dalangin ko, hiling ko na kayo ay pagkalooban o matuto na sa paggamit po ng ating mga locator, lalo na kung manual yan. At higit po niyan, mga katiis, mga kababayan, yung paggamit po natin ng battery operated o alin mas sa manual, pares lang po yung pagtaas niyan. So kapag battery operated niyan, kapag itinaas mo at kinontra mo, hindi rin po yan magtuturo doon sa tamang spot. Ganyan po yung paggamit at paghawak po ng ating mga manual locator, maging battery operated man po yan. So ito pa rin, mga katiis, mga babayan, sa pagtaas pa rin po natin ang triple antenna. Kailangan kapag kinapitan mo na po ang triple antenna at itinaas mo na po ganyan, nandiyan na po yung pagsipat agad ng ating antenna. So mas maganda po yan kapag sinipat po natin antenna, tuwid po yan na nakatungo. Huwag lang po yung nakatingala o di kaya ay kaliwat kanan yung dulo niya. So ganyan po yan. At kailangan iikot-ikot po yan, tinutuwid. At ito naman po, huwag nyo na pahabain. So ayos na po yan. Maganda na po yan, kahit ipantay nyo lang dyan sa taas, so okay na po yan. So malakas po yan. Ito pa rin, mga katiis, ito po yung susuporta sa pag naka-amoy po ito ng aura ng gold. Susuporta po ito doon sa ating po positive. Nandiyan po yan, tutulong po yan sa pagbilis o paghatak po kapunta po doon sa ating aura ng gold. Ito pa rin, mga katiis, sa pagtaas pa rin po yan, pag tinaas po yan, automatic na doon po agad siya magtuturo. Ayan, ganun po yan ka-active. At sinikapin nyo lang po na laging pag-aralan kung ano po yung tamang paghawak, pagtaas, pagpapagalaw po ng ating locator, ano po yung mga sikreto na dapat po natin gawin. So yan po yan, mga katiis. Ganyan po yan, pinagagalaw po yan ng aking magnetic field sa pamamagitan po ng pulso at kaisipan. Tayo po yung naka-ground, papunta po doon sa ating target. Ganyan po yung pinapagalaw. Ito pa rin, sa pagtaas mo pa rin, mahalaga pa rin po yan. Pag itinaas mo, tamang taas, nandyan po tayo sa tamang level. Hindi po dapat mataas. At huwag kayo maglulukit ng nakagayaan. So mali po yan. Dapat may tamang proseso tayo sa pagtaas po natin ng ating triple antenna. Nasa tamang standard po tayo. Nasa tamang level. Yung pagtaas, pagbaba, at paghawak at pagpapagalaw po ng ating mga locator. Ito pa rin, mga katiis, pag tinaas po yan, nandyan na po yung magnetic field ko, gumagana po yan. Ayan. So ito pa rin, doon pa rin po siya nagtuturo, kahit po yan itinago na, kahit yan nakabaw na sa lupa, basta yun may lumalabas na aura ng gold, yan po yung ilulukit o hanapin ng ating locator. Lalo na kung ang bala mo po ay gold. Gold is gold po yung kanyang ilulukit. At kung silver ang ibinala mo, kahit may nakatiwang diyang gold, hindi po ilulukit ng ating locator
At kung ano po yung ibinala, yun po yung ilolocate at hahanapin po ng ating locator. So pa rin mga katits, yan, kailangan paghawak po natin, yan, palalaroin po natin yan. Ito pong ating Tripolatina. Hindi ko po usang pinatuturo yan doon. Yan po ay hinihila ng aura ng gold. Ang locator po ang siyang lalapit sa gold at hindi po yung gold ang lalapit sa ating locator. Dito pa rin. Yan, doon pa rin po siya tuturo. Yan. Yan pa rin po yan. Pa rin. Yan pa rin po yan. Yan. So, dyan po siya nagtuturo. Ito po ang ating Tripolatina. Yan. So, yan po mga katis, mga babayan. Kahit hindi po yan nakaregister sa ating isip na kung saan po yan nakalagay. Kapag yan po ay nakabaon o nakatiwangwang, pag ang locator po natin ang binalahan mo ng gold at nandiyan po yung gold, so yan po yung ilulukit niya, yan po yung hahanapin niya sa pamamagitan po ng ating antena. So pa rin, yan, dyan pa rin siya. Yan, dyan pa rin. Yan. So ganyan po yan mga katilis, mga kababayan. Kapag ginamit po natin ang ating Tripolatina, ganun po siya ka-active, ganun siya kabilis. Lalo na kapag itinaas mo, yan, at ikaw ay professional na, ipinagkaloob na po sa yung buong ground, yung buong magnetic na pag ipinagkaloob po yan sa iyo, anumang oras, pag ginamit mo po ang locator mo, pag hinawakan mo, naandyan na po yan, hindi na po mawawala yan. Mabilis mo na po mapapagalaw ang locator na iyo pong ginagamit. So ganyan yan mga katis, at ito po muli, kaya aking tatapatan sa paggamit pa rin po ng ating Tripolatina, na kapag tinapatan po siya, yun po yung kakayanan na magagawa niya. Hanggang doon lang po yan iikot, hindi po siya magkukross dahil isa po siya. Pero kung gusto mo po siya mag-cross, ituwangan mo po siya ng isang dowsing rod. So kapag tinapatan mo po yan, may katuwang na dowsing rod, magkukross na po yan. So yung dowsing rod po natin, kahit wala na po yung decoy, nandito na po ang decoy niyan. So kung kanan ka, kanan mo ito hahawakan. Kung kaliwa ka, kaliwa mo hahawakan. Yung ganun po yan mga katis. Dahil yun po kanan natin o kaliwa man, dun po dadalo yung ating magnetic field, yung ating pulso para magtulak po sa ating antena. At kung ano po yung ating iniisip, kahit yan nakabaon, yung kahit hindi po natin alam yan kung saan naroon, yun po yung hahanapin niya. So laging active lang po yung isip natin mga katis, mga kababayan. Dapat pag maglulukid na po tayo, hindi po yung kung saan nalipad yung ating isip na gumagamit po tayong locator na andito tayo, ang isip natin ay nasa malayo. So hindi po yun. Mahalaga po na kapag tayo maglulukit na, naandyan na po yan, nakapokus na po tayo dyan. Dito pa rin mga katihit, akin pa rin po tatapatan. Gamit pa rin po ang Tripolatina. Yan. Yan. So kapag tinapatan po yan, yan. Ito po yung Tripolatina na pinusuan po ng ating isang katits, na kapag umukit na po siya, yan, at tumuo na po siya ng ground. Yan, ito pa rin. Nasa akin pa. Kapag umikit na po yan, at ito na po yung bibilis, at nandiyan na po yung kanyang magnetic, nandiyan na po yung kanyang deteksyon, yung signal niya. Yan, ganyan po yan mga katits. Kapag hawak pa rin po natin ang Tripolatina, mahalaga po na kapag tinapatan natin at nasa tamang tinatapatan po tayo, yan po ay iikot. So ganyan po yan mga katits, mga kababayan. Ang locator po ay hindi agad umiikot sa simula ng mabilis, yan po ay pabilis na lang pabilis. Kaya ganyan po yan, napag-ikot pa rin po ng ating Tripolatina. So mga kababayan, mga katits, naway nakatulong sa inyo yung kaunting kalaman na akin pong ibinabahagi, na naway makatulong po sa ating mga katits, lalo na po sa ating mga baguhan, na kung ano po yung pamamarako sa paggamit, pwede nyo po yung subukan at wala naman pong mawawala.
So maraming salamat po mga kababayan. Ito po yung pinusuan ng ating isang cottage mula po sa Misamis Occidental, long range locator, triple antenna, at yan po ay bala-bala. So mga kababayan, mga cottage, maraming salamat sa lahat po na nanonood po ng aking mga upload na video. Pagpalain po tayo ng maraming biyaya at higit po ang isang magandang kalusugan. Maraming salamat mga cottage.